Magandang umaga po sa atin lahat. Bagamat maulan, natutuwa po ako sa Panginoon dahil marami pa rin po ang nakasama ngayong umagang ito. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga po natin minsan pa ang ating Panginoon. Dahil kagabi nakwento ko nga kay Portia sa lakas ng ulan. Naku, siguro, kakaunti lang yung a-attend bukas sa service. Kasi ang lakas-lakas ng ulan. Pasensya na po kung mahina pa na ng palataya ko ha. Kasi napakaraming umattend at nakaka-bless po. Nabibless po ako sa bawat isa sa inyo na sa kabila po ng ulan, nandito kayo, sa kabila ng mga baha na inabot ng iba sa atin dito, okay? Ay patuloy tayong nandito ngayon at dumalo sa gawain. At lalo na no, yung mga kapatiran natin na manggagawa from pangarap. Okay? I-bless nga po natin sila. Salamat sa Panginoon at kasama namin kayo. God the Lord bless you. Kasi alam nyo naman po, hindi sila pwedeng tumawid sa ilog. Kaya umikot po sila para makarating at makapaglingkod sa ating Panginoon sa pamagitan po ng ating tech team ano? At maging sa ating worship team. To God be the glory. At salamat din po sa lahat ng mga kasama natin sa online, okay, sa virtual platform natin. Sila Ate Vicky, of course, sa States. Salamat Ate Vicky sa patuloy mong pagsubaybay dito at pagsama sa amin. And of course, kasama din natin si Joy at si Ate Sinta. Si Ate Sinta po ay nakabalik na sa States, kaya the Lord bless you. At ganun din po, nais po nating i-recognize si Ate Tess at saka si Ate Teresita Panares, okay, na pareho pong uma-attend lagi ng ating gawain tuwing araw ng linggo. Salamat po ng marami sa inyo. Ganun din naman yung isa kong pamangkin from Capiz, from Rojas City, Capiz. Kasama natin siya, si Ate Tony Ann Lacerna. God bless you, Tony Ann. At maging si Portia Depra. Yung nakasama natin, di ba? Dati na dito, kaya lang, hindi ko alam, nasa Bacolod na ba siya ulit? Nasa Bacolod na siya. God bless you, Ate Portia. Nawa, patuloy kayong samahan ng Panginoon sa inyong lugar dyan sa Bacolod. At maging si Tessie Buanda na tagapangarap po, ano? Purihin po ang Panginoon. At of course, sila Oliver, di natin sila nakasama ngayon. Yet, meron pong message si JJ para sa bawat isa sa atin. I love SCCC. We miss you, anak. Ano? We miss you, apo. Hinahanap ka dito ni Arrow, pero nabanggit namin, hindi ka man namin makakasama ngayon. So, God bless you po sa inyong lahat. At maging sa ating umaga ngayon, nais po nating i-welcome minsan pa, no? Yung mga ngayon lang uli natin sila nakakasama, no? Si Ate Mardel, ayan. Palakpakan nga po sa atin si Ate Mardel. Ang mami po ni Cindy, ayan. Salamat po, nakasama namin uli si Ate Mardel ngayon. And of course, yung buong pamilya ni Rowald, ano? Tsaka ni Cindy, kompleto sila, oh. Andyan si JP, si Cassie, tsaka si Swartz. Palakpakan nga po natin ang Parson family. Wow, to God be the glory. And of course, si Ate Lina na pang ilang beses na siyang umaatin ngayon. Talagang nabibless po kami na nakakasama namin kayo. Okay? At siyempre, yung mga dati natin nakakasama na, si Daisy, nandyan lang, kasama natin siya. Yan. At si Irene, naku, hindi ko na makakalimutan si Irene. Nagpakitang muli. Hindi naman sana buhay na muli, ano? Kundi nagpakitang muli. Okay? Salamat po sa bawat isa sa atin na patuloy po tayong dumadalo sa gawain ng Panginoon upang una nga, sabi kanina ni Henry, i-bless natin siya, ang ating Diyos, makapaglingkod sa pamagitan po ng mga ministries na pinagkatiwala sa atin at maging sa pagkakaloob. Pero higit sa lahat, okay, yung pong ating pakikinig ng salita ng Diyos na siya pong binibigyan ng diin o emphasis dahil kung paano tayo kanina nagpupuri, tayo nakikipag-communicate sa Diyos. This time, ang Diyos naman ang makikipag-communicate sa atin sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang banal na espiritu na siya pong kikilos at magtuturo sa atin. Gagamitin lang po niya akong instrumento, pero ang bawat isa sa atin
ay may responsibility na i-welcome itong message of God. Okay? At tanggapin ito sa ating mga buhay at higit sa lahat, iugnay ito sa ating pang-araw-araw na gawain. Kaya ngayong umagang ito, ihanda na po natin ang ating mga sarili dahil magkakaroon po tayo ng another teaching from the Word of God na continuity po nung mga nakaraang linggo. Pero kung papansin ninyo, parang hindi yata connected. Pero habang ako po'y nag-aaral, napansin ko po yung kanya pong connection o relatedness sa mga previous lessons natin. Kasi nasulat ito ni Luke sa isang chapter at magkakasama sila, ibig sabihin. So nakita ko po may connection pala, may thread. Kailangan lang natin maging masusing, mapanuri, mag-aral at para sa ganun, makita natin na may connection pala ang bawat isa. Kasi kung babasahin po natin yung passage natin ngayon, parang walang connection sa pinag-aralan natin last week. Ano yung pinag-aralan natin last week? Ha? Ano pa? Pasensya na kayo ha. Hindi ko masyadong marinig. Kasi siguro dahil kaya po ako nakasalamin malabo tenga ko Pakilakas-lakas na lang po yung boses. Ano po yung pinag-aralan natin last week? Love your neighbor. Yan. The good or the story about the good Samaritan. Yan. Salamat po at nilakasan nyo boses nyo. Narinig ko tuloy. Ayan. Parang walang connection sa pag-aaralan natin ngayon At yung mga previous lessons natin, naalala nyo ba yung previous lessons natin? Before the Good Samaritan story, it's all about engaging in Jesus' ministry. Right? Ano yung mga motivations natin why we engage in Jesus' ministry? Okay? So, 2 Sundays natin yun, hinati ko kasi from the passage ay nakakita ako ng 6 na motivation in doing Jesus' ministry. Kaya hinati ko sa 2 linggo. Pagkatapos, last week ay pinag-aralan natin yung The Good Samaritan. Tingnan nyo po yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Kasi parang ang layo ng connect mula doon sa engaging in Jesus ministry at saka sa Good Samaritan story. Ayan. It's the story about Martha and Mary. Ayan. Kaya basahin po natin ngayon. At pagkatapos pag-aralan natin at paano natin i-connect doon sa mga nakaraan nating previous lessons. Tumayo po tayo lahat at buksan po natin ang ating mga Bibles sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. Luke 10, verses 38 to 42. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Samahan niyo po ako sa panalangin. Muli, Panginoon, salamat po. Nasa kabila po ng 2 magkasunod na bagyo na dumaan po sa aming bansa, nakita po namin ang iyong pag-iingat, ang iyong biyaya. Salamat po sa iyong pagliligtas sa aming mga kababayan. Sa bawat isa, lalo tigit dito po sa amin sa Ciudad Real at maging sa pangarap. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-iingat. Kaya naman, Panginoon, sa kabila po ng aming mga kapaguran at kabisihan ng mga nakaraang araw, ay pinagsikapan pa rin po namin, Lord, na dumalo sa gawain mo upang ikaw ay i-bless namin, sambahin,
papurihan, at sa mga sandaling ito, makapakinig ng iyong salita. Yung pong mga salita mo na magsisilbing gabay sa amin kung paano po kami mamumuhay habang inaantay namin ang muli mong pagbabalik. Kaya Panginoon, tulutan mo ang iyong banal na espiritu na kumilo sa aming kalagitnaan at maranasan po namin ang iyong biyaya, ang iyong kalinga, ang iyong pag-ibig sa pamagitan po ng iyong salita. Kaya Panginoon, dalangin po namin, bigyan mo kami ng pangunawa at higit sa lahat, kalakasan para magawa po namin ang kalooban mo. Salamat po o Diyos. Ikaw po maghari sa bawat pusong naririto at ikaw po ang matanghal sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Katulad po ng nabanggit ko kanina, nung pong nagsimula yung Luke chapter 10 sa ating pong pag-aaral, ay nandun yung pagtawag ng Panginoon sa 70 o 72 disciples niya, pinahayo niya for ministry involvement at nagkaroon po siya ng mga motivations sa kung paano sila magi-involve sa ministry. Nawa, ang bawat sa atin ay nagkaroon nga ng motivation na maglingkod sa ating Panginoon. Okay? Sa ating pong pag-aaral. Kaya nga po, nandun papasok yung pag-aangkop ng ating buhay dun sa ating pinag-aralan. Okay? Kung tayo po nag-aaral, okay? Sayang naman, di ba? Nag-aaral ka ng engineering, tapos hindi mo maiangkop, okay? Ang pagiging civil engineer mo. Okay? Upang ikaw ay makalikha o makatulong sa tayo ng mga buildings or ng mga tulay, sayang naman yung pinag-aralan mo. So sayang din po kung halimbawa may pinag-aralan tayo about motivations in engaging in Jesus ministry, tapos wala pa rin tayong ministry. Sana po, dumating po sa buhay natin, ipag-pray nyo, Lord, saan mo ako gustong gamitin sa loob ng iyong iglesia? Okay? I do believe God will provide us something, okay, na yun ang tawag niya sa atin, doon niya tayo gagamitin, at pagkatapos doon natin, in one way or another, paglilingkuran ng ating Diyos sa pamagitan po ng ating kapatiran. Now, pagkatapos po nun, biglang may nagtanong sa ating Panginoong Yesus, di ba? Isang teacher of the law, yung last week natin na topic. Ha? At ang tanong niya, what is the greatest command? Di ba? Sinabi naman niya na it's all about love. Love God and love your neighbor. Okay? Kasi tinanong ni Jesus mismo, ikaw, ano ba ang pagkakabasa mo? Ano ba ang sabi ng scriptures? Paano ang pagkakaintindi mo doon? So binalik ni Jesus, at sinabi nung teacher of the law, it's all about love. Love God and love your neighbor. At sabi na Jesus, yes, you have correctly interpreted the scriptures. Kasi sa dami ng utos sa Old Testament, talagang mahahati mo lang sa dalawa. Masasummarize mo into two. Okay? Ang lahat ng utos na yon, love God and love your neighbor. Dalawa lang po yon. Kaya tama po yung interpretation ng teacher of the law. At pagkatapos, to justify himself. Actually, kung mapapansin nyo po, at binanggit naman to ni Pastor Jerome last Sunday, kung mapapansin nyo, ang tanong nung teacher of the law is to test Jesus, to trap him. Pero siyempre, alam naman ni Jesus yan. Okay? All-knowing siya eh. Okay? Kaya binalik niya doon sa teacher of the law at sinagot naman ng teacher of the law at nung sinagot ni Jesus sa kanya na, yeah, tama yan. Good. Do that. Okay? Go. And do those command. And to justify himself, sabi doon sa sumunod na talata, tinanong niya, who is my neighbor? Ayun na, doon na nagkwento si Jesus, the story about the Good Samaritan. At ano po ang pinaka-bottom line ng Good Samaritan story? It's all about compassion, love. Okay? Pagbibigay ng pag-ibig o pagkalinga sa taong nangangailangan. At binigyan po ng emphasis ni Pastor Jerome na hindi lamang within your community.
Kasi yung tumulong ay yung naging biktima ay Jew, galing sa Jerusalem. Okay? Pero ang tumulong sa kanya, ang supposedly natutulong sa kanya, yung priest at saka yung Levite, pero hindi. Lumipat ng ibang lugar, no? Umiwas. Ang tumulong sa kanya, isang Samaritan. Isang tinuturing ng mga Hudyo na despised people. Okay? Isang tinuturing ng mga Hudyo na, ang term nga na ginamit ni Pastor Jerome, aso. Okay? Kasi galing sila sa mixed group. Okay? Intermarriages ang nangyari sa Samaria. Okay? Kaya nga po, tinuturing sila ng mga pure Jews na mga aso. Kaya meron pong parang hindi sila within the community of the Jewish people. Parang another people, group of people na sila. So binigyan ni Pastor Jerome ng emphasis sa atin nung nakaraang linggo na we must show compassion to be a neighbor to everyone. We must show compassion not only within our own community. Hindi yung tayo-tayo lang, kundi we must also show compassion outside of our community. But the basic reason doon is having compassion within and outside of our community. Kaya nga po, ang paglilingkod natin ay hindi lang dapat sa atin with among ourselves, kundi kung may mga ngailangan na ibang tao na not within our community, dapat extend din natin ang tulong sa kanila. So nakita ko po yung motivation, ayan, kung i-connect ko yung unang lesson natin, yung motivation, doon sa paglilingkod ay compassion. Number 1 yon, di ba? Na nakita natin, having God's compassion. When Jesus saw the crowd like sheep without a shepherd, He had compassion on them. Yun yung mga pinag-aralan natin ng first Sunday. Dito ngayon, sa story of the Good Samaritan, ipinakita ni Jesus yung compassion. Kaya nakita ko po yung thread nung pagduduktong nito doon sa kwento. Now, here comes another story na kuminsan parang isolated. Kasi dumalaw na si Jesus kay Mary at kay Martha. Parang isolated, ano? Parang, at kadalasan, ginagamit itong passage na to out of the context of the story or the passage within Luke 10. Okay? So, meron po ako nakita pa rin connect sa first 24 verses ng Luke chapter 10, which is involvement in Jesus' ministry. And then yung 25 to 37, yung pinag-aralan natin, which is compassion, the first motivation in doing Jesus' ministry. At dito sa story of Mary and Martha, meron din po tayong makikitang connect sa involvement natin sa Jesus' ministry. At ito po ay pinangalanan kong, tinitle kong Good, Better, Best in Jesus' ministry. Sino nakakaalam ng good, better, best? Saan ba nakikita kuminsan yan? Sa pusoy. Ayan, pusoy. Sino mga nagpupusoy dito? Taas ang kamay. Okay lang yun. Ako po, nakataas ang kamay. Ayan. Kaya, mga nagpupusoy, ano? Pero dati po talaga nagpupusoy ako. Aminin ko po sa inyo, no, nung hindi pa po ako believer, sa Mapua noon, may dala akong baraha. Okay? Tapos, pag sa ilalim ng hagdan, yung tago sa mga security guard, yayayain ko yung mga, pusoy tayo, pusoy. Okay? Ako mismo nag-set ng ano doon, ng mesa. Okay? Nasa ilalim kami ng hagdan na hindi nakikita ng mga gwardya pagka may dumadaan. Okay? Sa pusoy po, meron tinatawag na good, better, best. 3, 5, 5. Ayan, yun ang kartada dyan. Okay? So, dapat yung good mo, panalo dun sa lahat. Okay? Tapos yung better mo, panalo din sa lahat. Yung best mo, ayan, panalo din sa lahat. Pero dapat tumataas, may progression. Okay? Yung good, better, best na yon. Okay? So, tapos nun, okay? Ang malaking problema ng mga kaklase ko, hindi nila alam na nakapandadaya po doon. Okay? Pagka nakaporma na po yung aking mga baraha ng good, better, best, dahil ako bangka, ako huling maglalabas nun.
So maglalabas muna sila ng good, better, best nila. Pagkatapos, pag nilatag ko sa akin, ayun, doon malalaman ko sino panalo. Kung panalo ba ako, or dito panalo ako, doon sa dalawa, talo. So, kukunin ko to, babayaran ko tong dalawa. Pero pagka nakita ko pong talo ako sa lahat, ayan, iaabani ko po yan. Diba? Nakalatag ng ganyan eh. Good, better, best. Iaabani ko po yan. Tapos, pag inalabas ko yung good, better, best, iba na kaysa dun sa nakapormang una. May daya po yun. Gusto niyo magpakaturo, hindi ko po kayo tuturuan kasi baka gamitin nyo pa ngayon eh. Nung na-born again po ako, hindi ko na po ginagamit yun. Pero naaalala ko pa po kung paano gawin yon. Okay? So, ayan. Tapos, kabig lagi. Dalawa pong alam kong daya doon. Hindi lang yung good, better, best. Yung best kasi is quadro, di ba? The best yun. Talo pa niya yung straight flash, royal flash. Quadro. Okay? Parang alam na alam ni Pastor tsaka ni Jerry, no? Okay? pero ang quadro po, pagka nagkokolektahan na ng baraha, nako, pwede ko pong gawa ng paraan niya na yung quadro, pag sama-samahin ko, at pag binalasa ko, hihiwalay ko din yan, pero pag binalasa ko yan, lahat yan pupunta sa akin. Yung apat. Kaya, oops, lock. Di ba, lock ang tawag doon eh. Lock, quadro, kabig na lahat yun. Ang problema ko, hindi ko masyadong tinatagalan. Kaya tuloy, ang nangyari, nakahalata yung isa. Bakit pa na yung quadro mo? Yun. Doon nasira. Doon nasira ang diskarte ko. Kaya nabisto nila na nandadaya ako. Yan po nung araw, no, na unbeliever pa ako. Dala nung aking pagiging, alam nyo naman, kalokohan ko noon, no? Sa pagiging unbeliever. Mabuti na lang pinalaya ako ng Panginoon. Pero hindi ko po makalimutan yung good, better, best na yan. Kasi kumita po ako ng pera dyan. Pinagkakitaan ko ng pera yan. Yan yung kahapon pinagkikwentuhan namin nila doon sa kila Ching, kila Sky, yung aking mga pinagkakitaan noong araw, nung ako'y bata pa. Pagta-type, kaya kumita ako dyan. Mabilis po ako mag-type. Tsaka pagta-tricycle, kaya pinagkakitaan ko rin po yan. Ang isa ko pang pinagkakitaan, sugal. Pero again, pinalaya na po ako ng ating Panginoon dyan. Pinalaya na po tayo dyan. Salamat sa Panginoon dahil ngayon po, hindi na po ako alipin nung sugal na yon. But, I can still use this good, better, best. But this time, for His glory. In doing God's ministry. Ayan. Ano po yung good, better, best na pwede natin gawin for God's ministry? Para sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Ano ba ang magandang dapat natin gawin? Mas maganda at pinakamagandang gawin natin. Yan. Habang tayo nandito. Okay? So sana po, ang dalangin ko talaga, lahat tayo maging doer of the word. Hindi lang po hearer. Hindi lang yung mapakinggan natin, kundi gawin natin ito sa ating buhay. Okay? So isa-isahin po natin what is good, what is better, and what is the best. Okay? So sana hindi lang tayo huminto sa what is good. And perhaps there are some people na hindi pa nila nararating yung what is good. Kaya nga kailangan mauintindihan natin itong tatlong ito. What is good? Una sa lahat, tanungin natin, what is good? Doon sa kwento na nakita ko, no? Alam nyo, ang una kong nakitang what is good doon sa kwento ni Martha and Mary is welcoming Jesus into our lives. That is good. Yun ang mabuting dapat nating gawin. Okay? Sabi po doon sa Luke chapter 10, verse 5 to 6, ito yung una natin in doing God's ministry. Naalala niyo yun? First week of July, second week of July, pinag-aralan natin what is good. Okay? Yung bang pinahayo niya yung mga alagad niya, okay, to share His ministry. Ang sabi ni Jesus sa kanila, when you enter a house, first say, peace to this house. If a man of peace is there, your peace will rest on him. So when you enter a town and are welcomed,
Eat what is set before you. So there is a welcoming. Yan. So dapat pagka gumagawa tayo ng ministry or unahin muna natin sa mga personal lives natin. Did we welcome Jesus in our lives? Tinanggap na ba natin muna ang ating Panginoon sa ating mga buhay? Sa case ni Martha, kung babalikan natin, Luke chapter 10 yan, verse 5 to 6, pagdating sa verse 38, makikita natin, as Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman, Martha, opened her home to Him. Ayun, di ba? Pinahayo yung kanyang mga alagad. At ang sino mang tahanan na mag-welcome sa inyo, ayan, mananatili ang kapayapaan ko sa kanila. Yun ang sinasabi ni Jesus. Okay? Itong si Martha, winelcome niya si Jesus at ang kanyang mga disciples. That is the good thing na dapat natin gawin. Una sa lahat, we must welcome Jesus into our hearts, into our homes. Okay? Yun ang pinaka-maganda muna nating gawin. Una sa lahat, bago tayo maglingkod. Okay? Kasi baka may naglilingkod pero hindi man niya natanggap pa si Jesus sa kanyang buhay. Okay? So, una sa lahat, tanggapin muna natin, i-welcome muna natin si Jesus sa ating mga tahanan, sa ating mga puso. Let us open our hearts and our home to Jesus and welcome Him. Okay? Si Mary at si Martha at kasama po ang kanilang kapatid na si Lazarus, bagamat hindi po binanggit dito sa Luke chapter 10, pero sa mga susunod na mga chapters na pag-aaralan natin, makikita po natin na kasama po sila na they welcome Jesus. Okay? Imagine niyo na lang si Martha. Okay? Ito na lang, during their times, no? Nung bumisita si Jesus sa kanila, ay talaga namang i-welcome mo kasi si Jesus ang siyang nangangaral. Okay? At nagpapakita ng iba't ibang himala. Okay? Nagpapatunay na siya ay Messiah. Siya ay Christ, siya ay Kristo, siya ang the chosen one, the anointed one. And even, only God can do what He does. Kaya nga, makikita natin na pag winelcome si Jesus nung araw ng mga tao, ay ganun na lang ang opportunity. Hindi lahat ng bahay tinutuluyan ni Jesus. Hindi lahat ng bahay. Pero pagka ikaw ang may tahanan at dumating si Jesus, syempre tatanggapin mo siya sa yung tahanan, right? How much more sa panahon natin ngayon? Here comes Jesus speaking to us. I want to enter into your home, into your hearts. Will you welcome Him? Yon. Kaya nga po nasa atin yun, no? Tatanggapin pa natin, nandito si Jesus ngayon, nangungusap sa atin. Sabi nga sa Revelation, di ba? I stand at the door and knock. Anyone who will open the door, I will come in and dine with him. I will have fellowship with him. Si It's our role to welcome Him. And that's the good thing that we must do. Welcome ka, Jesus, sa buhay namin. Welcome ka, Jesus, sa aking tahanan, sa aking puso. Welcome ka, Jesus, dito sa church na to. Okay? Let us welcome Jesus first and foremost. Before anything else, let us welcome Jesus. Kaya nga po, nakakalungkot kung halimbawa pong hindi natin nauunawaan yung pagtanggap sa ating Panginoon. Akala na natin, every Sunday, pagka tayo ng umunyon, tinatanggap natin si Jesus. Okay? Yung pong Holy Communion na sinasabi, it's a remembrance of what Jesus did at the cross. Natatandaan niyo yung sinasabi ko? Okay? On the night that He was betrayed, okay? Jesus took the bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body. Okay? Take it in remembrance of me." And in the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Okay? Do this in remembrance of me."
So yung pong pagtanggap natin ng ostya at saka ng cup, of wine, yun po ay in remembrance of Jesus, what Jesus did at the cross, that He gave His body, that blood flow from His body, the bread and the wine, at yung ginawa niyang yun is sacrificial for us to have salvation. Pero yung tunay na pagtanggap ay hindi lang po doon sa ostya, na kailangan yung tanggap na kasama mo na ngayon sa buhay mo si Jesus. Yung pagtanggap na, Lord, I want your presence be felt always in my heart. Anumang oras, kasama kita, Panginoon. Kasi tinanggap mo siya sa puso mo eh. So hindi lang yung pagkatapos ng mga munyon. Actually, yung pangungumunyon is remembrance of what Jesus did. Okay? Pero yung pagtanggap is, Lord, I accept you. I welcome you into my heart. Okay? Pumasok ka dito, Panginoon. Now, kung si Jesus ay kasama na natin sa ating buhay, we are now conscious. We are now always aware of His presence. Kahit saan ka magpunta, pumunta ka ng school, always be aware that Jesus is with me. Magtatrabaho ka, always be aware that Jesus is with me. Kung saan ka man pupunta sa school, kaya nga hindi ka magloloko. Hindi ka pupunta sa mga lugar na alam mong aayawan ni Jesus. Kasi aware ka ng presence ni Jesus. That's the welcoming. Yon. Okay? Kaya nga po nung tayo tumanggap na sa ating Panginoon, of course, ayaw na natin magpunta sa mga inuman, sa mga beer house, okay? Sa mga pasugalan, dahil sa, kung kasama ko si Jesus, pupunta ba si Jesus dito at makikipag-inuman? Okay? Or pupunta ba siya dito para makipagsugalan? Okay? At pagkatapos mag-enjoy lang sa buhay? Yeah. Ako po dati, nag-opisina ako, Christian na po ako noon, nasa akin na si Jesus, hindi po maalis na kung kami nasa field work, okay? After work, kaming lahat ng mga engineer sama-sama sa isang inuman. Ayan. So, anong gagawin ko? Lahat sila may bote ng beer. Pagdating sa akin, Coke. Ayan. Yung ino-order ko, Coke. Tapos sasabihin nila, pare, ang hirap naman ang ginagawa mo niyan eh. Kasi parang nakaka-guilty kami. Nakaka-guilty sa amin. Lahat kami nainom. Sabi ko, huwag kayong mag-alala ka ako. Huwag sana kayong ma-offend kung Coke lang ako. Hindi na kasi ako nainom. Diretso, ganun lang. Okay, hindi ko naman sinasabi na masama kasi yan, na hindi kasi dapat umiinom kasi ayaw ni Jesus yan. Hindi ko po sinasabi kasi siyempre hindi pa sila nakakakilala kay Jesus. Kaya nga, dapat tayo mga Christians na nakakakilala, hindi natin gagawin yon. So sabi nila, paano yan kung makasampung bote kami? Gusto nyo ba makasampung boteng Coke din ako? Okay lang yun. Pero diabetes ako. Ang labas mo nun, ano? Pero wala namang na pong nag-challenge sa akin. Ang isang nag-challenge lang sa akin ay nung may malasing. Humawak talaga ng bote at pagkatapos bubuhusan niya ako sa ulo ko. Nakaupo ako nun. Sabi niya, Vic, pagka hindi ka uminom ng beer, talagang ibubuhos ko sa ulo mo to. Tumingin lang ako sa kanya at ningitian ko lang siya. Ningitian lang. Pero nagpipray ako, Lord, hawakan mo kamay nito. Huwag niyang ituloy ang pagbuhos. And true enough, no? Nung hindi ako pumapalag, hindi ako nag-react, nakangiti lang ako sa kanya, binaba niya yung bote, tapos sabi niya, sinusubukan lang kita, baka ako mapainom kita. Sabi niya ganun sa akin. See, kung minsan sinusubukan lang tayo no? Kung talagang tatayo tayo, if we will stand on our feet, on our ground, that we now have Jesus, we have welcomed Him in our lives, and we will no longer do things that are not pleasing in His sight. Awareness of God's presence. If we truly have welcomed Jesus into our lives, we will always be aware of His presence in our lives. Kasi kasama na natin siya Okay? Kaya nga po, ngayon, be always aware of God's presence in your life. Kung talagang you have really welcomed Jesus into your hearts, always be aware na kasama ko si Jesus. Pupunta ako dito, kasama ko si Jesus. Always be aware of God's presence. That's the meaning of welcoming Him.
and Martha welcomed him into their home. Okay? So that's the good thing na dapat nating tingnan, no? Biro mo ba naman si Martha, no? He demonstrated the welcoming gesture into her home for Jesus and his disciples. No doubt na si Martha ay meron siyang tinatawag nating hospitable zeal. Yan. Okay? Yung bang isang init ng pagtanggap sa mga bisita. Lalo na kung Messiah King ang tatanggapin mo, ang guest of honor mo, si Jesus, di ba? So, ang gandang maging host sa isang kainan. Di ba? Naalala ko nung araw, pagka kami ay pagkatapos naming magsimbang gabi. Kami ni Portia kasi ay member ng choir at nagsisimbang gabi kami. May host lagi yon. Okay? Magpapakain. Okay? At kasama kami. Diba? Pero syempre, ang pinaka guest of honor doon ay yung pinaka pare doon sa aming kapilya. Hindi pa po kami Christian noon, pero kami po'y masugid na Catholic members ni Portia. So kasama, syempre pagka ikaw yung pare, di ba? Guest of honor ka, no? Na talagang meron kang seat, meron kang upuan na sarili mo. Tapos kami, doon lang kami sa labas, okay? How much more kung si Jesus ang pupunta sa mga tahanan natin? Hindi ba tatanggapin natin ng lubusan siya sa ating buhay? Paglilingkuran natin siya ng lubusan? At ganun ang ginawa ni Martha. Kaya lang, gusto niya siyempre maging worthy host para kay Jesus. At bawat sa atin ay pwedeng magkaroon ng Martha syndrome. Yung bang hindi lang winelcome si Jesus, kundi pinaglingkuran pa. Yun. Kaya nga po, yun yung sumunod na point ko ngayon. Good that we welcome Jesus into our hearts, but it is better to serve Him. Yan. Paglingkuran siya. Di ba? Winelcome si Jesus, ni Mary, tsaka ni Martha. At ano ginawa ni Martha? Pinaglingkuran niya si Jesus, no? Pinakita niya yung pagiging hospitable niya, yung pagiging hardworking niya. Siguro nag-focus siya sa mga dapat gawin dahil may bisitang dumating. Okay? Siguro naggayak siya ng mga pagkain, okay? Ng inumin, para sa ganun masiyahan ang guest of honor natin. Di ba ganun naman talaga tayo? Lalo na mga Pilipinos. Magaling tayo dyan, di ba? Very hospitable tayo mga Pilipinos. Kahit mga bisita na nagaling sa abroad, di ba? Talagang pinaghahandaan natin, or kahit na mga nagko-concert nga lang, di ba? Pinakikita natin yung ating pagiging hospitable sa kanila. Well-known na mga Filipinos. At kasama sa pagiging hospitable ay yung pagiging servant. Yun, yung paglilingkod. Kaya alam niyo po, no? Napakapalad ng mga taong nandito ngayon na tinanggap nyo na si Jesus into your hearts, into your homes. Pero I would suggest it would be better to serve Him. In one way or another. Tanong tayo, Lord, paano ko ba ikaw pwedeng paglingkuran? Of course, hindi lang sa loob ng church, kundi sa loob ng bahay. Sa mga bahay natin, sa mga tahanan natin mismo, pwede natin paglingkuran si Jesus Habang tayo gumagawa ng mga kung ano paman, or even assignment, or sa schools, or trabaho sa opisina, we could serve Jesus pa rin. Kasi we will do everything for His glory. Kaya nga, paglilingkod pa rin yun. Sana maging sa loob ng church, paglingkuran din natin ang ating Panginoon. Given the opportunity, pagka kayo nabigyan ng mga responsibility, may gawain dito sa loob ng church, katulad nung nangyaring prayer and fasting natin, initiated nila Ate Glo kasi siya yung sa intercessory natin. Everyone was given the role kung anong ipagpipray. Given that opportunity, serve. Okay? Minister. Pray. Okay? Anong mang ministry binigay sa inyo ng Panginoon? Kung mayroong ini-impress sa inyo ang Lord, anak, mag-involve ka sa ganitong ministry. Then do it. Serve and minister to our Lord Jesus Christ. Ano man yung expertise mo? Ano man ang expertise mo, ipaglingkod mo sa Panginoon yan. Okay? Kung yan ay instruments man, or pagiging tech team, or pananalangin, o paglilinis, or kahit na ano,
na meron kang karunungan, binigay sa iyo ng Diyos ang kaalaman sa isang particular work, then do it for God's glory. Serve Him. Paglingkuran natin siya. Okay? Noong araw, mga kabataan namin, kasama sa sinasabi ko na paglilingkod, kung halimbawa isa sa inyo may galing sa math at yung iba walang galing sa math, magpaturo kayo at turuan nyo sila. That's part of serving God's people, and that's part of serving God. Kasi kung ano man ang knowledge mo, kung ano man ang expertise mo, ipaglingkod mo sa Panginoon yun. Sayang naman, binigyan ka ng talento, binigyan ka ng kahusayan, tapos hindi mo gagamitin. Huwag natin gamitin for money purposes only, for profit only. Let just simply minister, simply serve, and God will do the rest for you. He will be the one who will bless you. Okay? Kaya ipaglingkod lang natin muna sa Panginoon. So yun po ang nakita ko na better point na ginawa din ni Martha. Pinaglingkuran niya si Jesus. Pero meron nga lang sad part sa paglilingkod nitong si Martha. Okay? Ano yung sad part na yon? Sabi doon sa Luke chapter 10 verse 40, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Yon. Naglingkod nga siya. Naglingkod siya eh. Pinaglingkuran niya ang ating Panginoon. No one can argue with that. Talagang pinaglingkuran niya. Kaya lang may problem na nakita ako dito kay Martha. Distracted daw siya. Yung salitang distracted po, ang ibig pong sabihin daw sa original is driven away. Okay? Over occupied. Okay? She was pulled into a different direction. Naglingkod nga siya, pero meron siyang na-miss na mga bagay na mas mahalaga pa dapat kaysa paglilingkod lang. At yun mamaya yun ang ating magiging the best. Okay? This is better. Naglingkod tayo. So it is good that we welcome Jesus. It is better to serve Him. Yun nga lang, mag-ingat tayo sa ating paglilingkod. Kasi baka matulad tayo kay Martha. Distracted tayo sa ating paglilingkod. Okay? Driven away tayo. Sa sobrang dami ng pressure, sa sobrang dami ng ginagawa natin kung minsan, ay over-occupied na tayo. Yun. Yun pong ibig sabihin ng distraction. Masyado na tayo maraming ginagawa sa buhay, hindi na natin ma-prioritize yung the best. Yun, yung mamaya, pag-aaralan natin, what is the best. No? So, ano nangyari kay Martha? Kung titingnan natin, nagkaroon siya ng confusion, contempt, and anxiety. Bakit ko po nasabi yon? Kung tingnan niyo po yung susunod na talata, sabi diyan, she came to him and asked. Okay? Distracted si Martha sa kanyang paglilingkod. Gusto niyang paglingkuran yung guest of honor niya, si Jesus. So, busy siya. Pagkatapos, ito ngayon, pinuntahan niya si Jesus. Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Wow. Biro niya, Lord, don't you care? I did all the work, I did all the ministry. Naku, nakakatakot. O, halimbawa, nasa ministry nga tayo, pero itong nasa isip natin, Lord, ano ba naman yan? Ako lang ang nasa ministry. Alam nyo, kanina na-bless ako pagdating ko kasi punong-puno yung tech team natin. Kompleto sila. Okay? Lahat nasa station, ano? Kaya sabi ko, wow. Okay, halimbawa, makita natin, nag-iisa lang si Princess. Tapos siya lahat ang nag-aasikaso nung OBS, nung para dito sa atin, yung sa camera, iba-iba po station nila. Alam niyo po ba yon? Okay? Iba yung pina-flash dito, iba yung pina-flash dyan sa akin. Iba pa yung nasa camera, iba pa yung sa online natin. Kaya marami po. Biro mo, kung ba, isa lang ang nakita ko, si Princess, tapos siya lahat, asikasuhin niya yon. Tapos, Lord, Pastor,
Don't you care na ako lang ang naiwan dito? At iniwan ako ng mga kasama ko? Ayun. Ayun. See? Ganun na nakita ko kay Martha dito, no? Lord, don't you care? Parang, teka sandali, parang si Jesus pa, no? Si Jesus ang guest of honor, Bakit si Jesus ang kanyang pinagbuntunan? Napansin niyo yun? Hindi ba pwedeng, Hoy Mary, tulungan mo nga ako dito? Hindi. Parang inano pa niya si Jesus, no? Lord, don't you care that my sister, hindi man lang tinawag na, hindi niyo ba nakikita, Lord, si Maria, hindi ako tinutulungan? Hindi. Hindi niyo ba nakikita, Lord, na yung kapatid kong yan, hindi ako tinutulungan? Iba yun, Ibang usapan yun. Pagka sinabi mong si Maria or kapatid ko, parang may segregation, no? May patama doon, parang si Adan, sinabi niya, the woman you gave me. Ayan. Bakit mo na kuhang kainin yung bunga na pinagbabawal ko? The woman you gave me. Ikaw nagbigay sa akin ito Parang ganon. So, si Lord ang nasisisi pa doon. Parang dito, parang si Lord din ang sinisisi. Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Kasi kinikwentuhan mo siya, yun ang implied nun no? Nagkikwentuhan yung dalawa Don't you care? Tapos ito pa, very demanding. Tell her to help me. Si Jesus pa inutusan niya. Si Jesus ang kanyang bisita, tapos bisita mo, utusan mo. Parang nakita ko, no? Sobrang distraction. Okay? Sana yung mga nagmi-minister, yung mga naglilingkod, wala tayong ganitong attitude. Na, Lord, bakit ganito? Ako na lang ang nag-isa naglilingkod. Bakit mga kasama ko, iniwan na nila lahat ako? Oh, Lord, sana utusan mo sila, Lord. Okay? Sana maging conscious tayo na wag ganito ang ating attitude sa paglilingkod. Biro mo, no? Lahat ng rules of hospitality, yung pagiging mabuting pagtanggap sa isang bisita. Ano-ano yun? Una, huwag mong hihiyain yung mga kasambahay mo pag may bisita kayo. Di ba? Di ba, ano? May pinapapunta kayo. Tapos, ba't ikaw yung, bigay mo nga dito yung mga pagkain natin dyan. Bilisan mo. Kakahiya din sa mga bisita natin. Mas nakakahiya yung ginagawa mo, tol. Kasi sinisigawan mo yung kasambahay mo. May bisita kayo, pagkatapos sisigawan mo yung kasambahay mo na hindi niya dinadala yung mga ulam ninyo. So again, isang nono yon sa pag may bisita tayo, dapat wala tayong ganun. Si Martha, ganun na nangyari, no? Binrake niya yung isang protocol na yon na huwag kang magpapahiya ng kasambahay pagka may in front of a guest, okay? At syempre lalo na, huwag mong gagamitin yung guest mo para sila ang magsabi doon sa iba mong kasambahay kung anong gagawin nila. Okay? Nakakahiya yun, di ba? Pero tingnan mo, na-break lahat ni Martha yun Bakit? Kabisihan. Distraction. Yan. At parang inokasahan pa niya si Jesus na, don't you care? Yun. Parang may accusation pa kay Jesus. Alam niyo, dahilan, Martha was so distracted. Kaya nga po sa paglilingkod natin, sana makita po natin na hindi lang po yung paglilingkod, kundi yung puso natin. Kumusta na? Pag naglilingkod tayo, wala naman sanang ganitong uri ng reactions. Okay? So, yes, welcoming Jesus is good. Serving Him is better. Pero, iwasan po natin ang distraction sa atin pong paglilingkod. Yung attention ni Martha is no longer on Jesus. Over-occupied na siya. Yun yung sinasabing distraction kanina. Sa dami ng kanyang iniisip. At siguro, sa panahon natin ngayon, maaaring maraming Martha. Yes, naglilingkod nga sa Panginoon, pero distracted. Over-occupied to the point na magki-criticize pa sila. Okay? Hindi naman si Mary ang problema ni Martha Ang problema, siya. She has become so distracted and had taken her eyes off of Jesus. Okay? Yun yung ibig sabihin distracted. Nawala yung attention mo, di ba? Pagka halimbawa, may ginagawa ka,
O may pinapanood ka, tapos biglang may kinuwento, na-distract ka. Hindi mo na nasundan kung ano yung pinapanood mo. The same is true. Sa sobrang kabisihan niya, hindi na niya na tingnan, nabigyan ng atensyon si Jesus. Yes, nasa atin si Jesus. Winelcome natin siya sa ating mga buhay. Pero baka mamaya sa sobrang dami ng ginagawa natin sa buhay, ma-over-occupied din tayo at mawala ang atensyon natin kay Jesus. Okay? So kasama na yun lahat ha. Yung distraction na yan, hindi lang sa ministry natin yan. It could also be sa ating families. Masyado tayong busy, okay? Enriching our lives. We want to serve the neighborhood. We want to serve the Lord, of course. Napakaraming Marta na pwede nating makita. Pero, yun na nga, yung bang ginagawa natin, nakaka-take off na ng ating mata from Jesus? Okay? Or nawawala na yung ating atensyon na ang pinaglilingkuran natin ay si Jesus? Ginagamit lang niya tayo sa iba't ibang avenues or sabihin nating ministries or areas of our lives, pero wala na talaga mata natin o attention kay Jesus? Yon. Sana matuto tayong maglingkod, pero dapat balansehin natin na hindi mawawala yung attention natin kay Jesus. Okay? May mga ibang pong tao na laging sinasabi, busy ako. And which is true. Sa kabisihan ko po, okay, bukod sa kailangan ko mag-prepare ng sermon every week, na aminin ko po sa inyo, hindi naman po ako ganun kagaling gumawa ng isang sermon sa isang araw lang. Okay? It will always take me 4 days para makabuo ng isang sermon. Kasi, siyempre, may kasamang research yan, pag-aaral. Tapos, may contextualize pa kung paano gagawin. Bukod dyan, ilang pong seminary tsaka Bible school ang pinagtuturuan ko. Okay? So, kailangan meron pa akong lessons na ipiprepare. Lalo na kahapon, tumawag isang seminary dahil magsisimula na uli kami ng klase namin this coming August. So, sabi niya, Pastor, pwede ba kayo magturo ng ganitong subject? Okay? So, again, magpiprepare ako ng bagong lesson or syllabus para doon sa subject na yon dahil hindi ko pa siya dati na ituro. So, medyo quite busy. Yet, meron po tayo dapat huwag kalimutan na maging sa kabila ng ating kabisihan, hindi dapat mawala ang atensyon natin kay Jesus. Okay? Siyempre, asikasuhin natin ang ating pamilya sa mga nagtatrabaho. Siyempre, ako full-time Pero yung mga nagtatrabaho, siyempre, meron kang gagawin sa pamilya mo, sa kabuhayan ninyo, sa pag-aaral ng mga anak. Yet, wag po natin kakalimutan yung what is more important. Okay? Kaya nga naman itong si Jesus, binigyan ng payo si Martha. Sabi niya sa verse 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Only one thing is needed kung tutuusin. Okay? Yun ang uunahin natin. Okay? So, we may end up always anxious, okay, upset, troubled, dahil sa kabisihan natin, hindi lang po sa ministry sa church, kundi maging sa mga personal lives natin, sa pag-aaral natin, sa trabaho natin, sa gawaing bahay natin, sa involvement natin sa community, sa kabuhayan natin, sa negosyo natin. We could be very busy and we might take off yung ating eyes off of Jesus. Nako, nakakatakot yun. Pero eto, sinabi ni Jesus kay Martha, you are so worried and upset about so many things. Dagdag pa natin yung mga problema natin sa buhay. Diba? Na nagdadagdag ng worriness tsaka upset sa ating buhay. But only one thing is needed. Mga kapatid, there is only one thing that is needed. And that is the best. Okay? We have the good, the better. The good is to welcome Jesus. Better is to serve Him. But the best, yan, is to commune with Jesus. Huwag po natin kakalimutan yon. That is still the best. To commune
with Jesus. Sa verse 39, binanggit yun kung bakit si Martha ay nagwawala at kung ano-anong ginawa niya, no? Na protocol sa hospitality, binrake niya lahat because si Mary ng kanyang kapatid na supposedly tutulungan siya, naupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanya. May dumating kang bisita, very busy ka sa pag-aasikaso, pero hindi mo naman in-entertain yung bisita mo. Hindi ka man lang umupo sa tabi niya at nakinig at nakipagkwentuhan. Ano sa palagay mo, no? Kung ikaw yung bisita, okay? Lahat sila busy, oh. Ano ba to? Bisita ako pero wala akong kausap, ah. Teka. 'Di ba? Parang ang hirap naman 'yun. Kaya ako po nakaka-relate ako doon sa sa sentiment ni Portia. Kasi pag nandiyan po yung pamilya namin, kumpleto po sila diyan. Okay? Nandyan sila, kompleto yung sila Oliver, pamilya ni Oliver, pamilya ni Gail, nasa bahay, kompleto kami. Si Portia, nandun sa labas, sa likod, naghuhugas ng plato, nagluluto, naghahain. Nakakaawa eh. Okay? Gustong-gusto ni Portia makipag-ugnayan sa aming pamilya, makipaglaro sa apo. Pero nandun siya nag-iisa. Kaya nga ang ginagawa ko minsan, mami, ano ba ang pwedeng maituro? Pero kung minsan, limited din ako. Dahil, siyempre, gusto ko rin sana makipaglaro. Kaya nga sabi ko, ano solusyon? Kumuha tayo ng mga pwedeng tumulong, di ba? Sa kanya, sa pagluluto, sa paghahain, sa paghuhugas. Kasi talagang, kung ikaw yung host, okay, gusto mo sana makipag-usap sa mga bisita mo. Paano kung ikaw ang gagawa ng lahat? Busy-busy ka. Hindi ka na makakapag-usap sa kanila. Sayang naman, naging bisita ko sila, naging bisita namin sila, pagkatapos wala man lang kumausap sa kanila, or hindi man lang kami nakipag-usap sa kanila. Kaya nakakaawa po yung sitwasyon ni Portia. At tingin ko, nakakaawa din yung naging sitwasyon ni Martha. Kasi mag-isa lang siya dun eh. Ang naging, kaya nga po yung challenge ni Jesus, yung Martha, Martha, you are so worried and upset about so many things. Hindi po yun rebuke. Hindi po pagalit yun. Hindi po pinagagalitan ni Jesus si Martha. Ano ka ba naman, Martha? Masyado kang busy dyan. Ang isang mahalagang bagay ang dapat mong gawin. Hindi ganun yun. Kundi, it's more of an invitation. Martha, yeah, I understand. You are so very busy on so many things. But there is only one thing that you must do. Yon. It's more of an invitation. Okay? Hindi po yun pagalit na pinagagalitan ni Jesus si Martha. Kasi naiintindihan ni Jesus yung sentiment ni Martha na ang hirap nga namang maglingkod. Ang hirap mag-asikaso ng lahat ng ito pag may bisita ka. Pero sa ating panahon ngayon, di ba? Pag may bisita tayo, di ba? Yun ang tendency natin, mag-asikaso. At hindi kausapin yung bisita. We have welcomed Jesus into our hearts. Tapos we serve Him, pero we do not commune naman with Him on a daily basis. Okay? Kaya ngayon, Jesus is offering us an invitation. Yeah, parang sinasabi niya sa atin, yes, you have welcomed me. You have served me. But, be sure to do the best. Sat at the Lord's feet, listen to what He says. Yun. Katulad ng ginawa ni Mary. That's the best. Sabi nga sa verse 42, nung sinabi niya kay Martha, 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 you have been very busy doing these things, but one thing is needed. And Mary has chosen what is better. Kung ako po tatanungin, what is best? Kasi sinimulan ko sa good. Ang good is welcoming. Okay? Hindi po nakita ng ibang commentary yun. Pero siyempre, yun ang nakita ko kasi in relation to the ministry na we need to welcome Jesus into our hearts. Then, what is better? To serve Him. Pero what is the best? What Mary has chosen. That is the best. And what is that? He sat down at the Lord's feet listening to
to what He said. Yun. Huwag po nating kalilimutan yun, na tayo'y maupo sa paanan ng ating Panginoon. So yung pong pag-upo, ano po yan, parang gesture ng isang estudyante sa isang guro. Okay? Siyempre, yung mga nung araw sa mga sa mga rabbi o mga teachers ng mga Hudyo, sa kanila pong practice, ang mga estudyante nakaupo. Ang teacher ay nakatayo. So, nauupo sila. Ngayon, si Mary, kung titingnan mo, at the Lord's feet. Bakit? Nakaupo na si Jesus eh. So si Mary, upo pa sa paanan. So nandun po sa sahig. Ganun po ang pakikinig nung araw. Just like any other student. Ganun sila kung makinig. Pag ang teacher nakaupo, lahat sila upo sa may sahig. Okay? Parang sinapapakita nila na the teacher is higher. The teacher is greater. Kaya dito kami sa paanan. Okay? At yung pong pag-upo ni Mary ay hindi lang po para hindi tulungan si Martha, para tumakas sa responsibilidad. Ang pag-upo ni Mary is to listen to Jesus. Makinig sa kanyang mga sinasabi. Okay? That is the one thing evident, okay, na sinasabi ni Jesus kay Martha. Martha, you have been very busy. Yes, I appreciate your ministering to me. I appreciate your service, Martha. Pero may kulang eh. May kulang. I want to commune with you. I want to talk with you. I want to share with you what I have to share. Parang ganon. Kaya nga si Mary, pinili niya yon. Mary has chosen what is better. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, sa sobrang kabisihan natin, marami tayong kinabibisihan ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Sa pagiging tatay, sa pagiging nanay, sa pagiging breadwinner, sa pagiging estudyante, negosyante, at kung ano-ano pa. Pero do we take time communing with Jesus every day? Busy-busy tayo. Paggising pa lang natin, takbo na agad tayo sa opisina, gayak ng trabaho, para sa trabaho, pagdating doon, trabaho, pagdating sa bahay, pagod na, tulog. Have we listened to Jesus? Or pang Sunday lang si Jesus? Pang Sunday lang. Anyway, Sunday, makikinig naman ako sa salita niya. Ipipreach ni pastor. Hindi niyo ba naintindihan na winelcome na natin si Jesus sa ating buhay? Kasama na natin siya. So Jesus has a word for every one of us. For each one of us, may word si Jesus every day. Meron siyang gustong sabihin sa atin. Bakit hindi natin basahin ang kanyang salita every day? Hindi lang pag Sunday na papakinggan niyo si pastor. Si pastor mangangaral lang. But it is Jesus who will speak to us through His Word every day. Kaya nga, ang pinaka-challenge ko ngayon is for every one of us to listen to Jesus. Yung pong pag-upo sa paanan ng Panginoon ay isang palatandaan na tayo'y tumatanggap kung ano man ang ibig niyang iparating sa atin. Yung pag-upo, ito po isang manifestation of our submission to Jesus. Our faith in Him, na tayo nagpapadisciple sa Kanya. We also imply yung ating love sa Kanya. Mary has chosen the best part. It's the devotion part. Okay? Loving Him by listening to His Word. Okay? Kaya nga po sana, bawat isa sa atin dito, maging aware. If we really have Jesus in our hearts and in our lives, paggising pa lang po natin sa umaga, manalangin na po tayo. Thank you, Lord, for waking me up. Salamat po sa paggising mo sa akin. Kasi merong iba hindi na po nagigising. Okay? Kaya nga po ngayon, nang ginising tayo ni Jesus, thank you, Lord. At nawa, Panginoon, lagi kong maramdaman ang presensya mo sa anumang gagawin ko ngayong maghapon. Ano man ang gagawin natin maghapon,
isama natin si Jesus at lagi tayo makipag-commune sa Kanya. Ha? Anytime of the day. Halimbawa, naalala ko nung wala pa kaming sasakyan. Okay? Magko-commute ako papuntang opisina. Oh Lord, ako ang hirap po magabag dyan sa pangarap. Sabi ko sa inyo, ang kapal ng tao na nag-aabang ng jeep, bus, at kung ano pa man para lang makapunta ng opisina. So, anong gagawin ko niyan? Lord, okay, samahan mo po ako na magkaroon po ako ng masasakyan. Kahit na magantay ako ng 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, hindi nawawala yun at hindi ko sasabihin, Lord, bakit hindi mo ako binibigyan ng sasakyan? Tapos biglang, takbo, hindi, maubusan pa rin. Takbo ulit dito sa kabila. Pero yet, andun ang presence, andun ang awareness pala of the presence of God. Always communing with Him. Okay? Maging sa pag-aaral, ano man ang ginagawa natin, pag-aaral, pagtatrabaho, pagninegosyo, always commune with Jesus. Lord, bigyan mo ako ng wisdom kung paano ko ba gagawin ito, itong trabaho ko, itong aking pag-aaral, Lord, bigyan mo ako ng wisdom na matutunan ko yung sinasabi. Always commune with Jesus. Especially during devotion time. Na magkaroon tayo talaga ng time to devote for His Word. Kanina ang devotion ko po nasa 1 Chronicles chapter 2. It's all about the sons of Israel, where Reuben, Simeon, hanggang sa huli, the sons of Hezron, Judah. Sasabihin ko sa sarili ko, Lord, ano message mo dito? Puro mga anak-anak ito. Puro kung sino puro pangalan, listahan ng mga pangalan. Ano makukuha kong lesson dito? Yun. Yun di ba? Okay, so again, nasa atin po yun. How do we relate na meron palang mga lahi-lahi na makikita ko po, sa akin na nakita ko po na ang ating Diyos very specific, very particular in every one of us. Pinangalanan pa niya isa-isa ang mga taong ito. Ibig sabihin, Jesus know us individually. Okay? Kilala niya ang bawat sa atin. Yun po naging reflection sa akin. Ano? Puro pangalan, pero ano magiging devotion? Thank you, Lord, dahil alam ko, kilala mo rin ako personally kung paano kilala mo mga taong ito personally. We could always come up with a devotion on what the Bible is saying. Hindi yung puro naman kwento to, puro mga salita lang ito ng mga tao. Anong mga lesson ko dito? Puro genealogy. Anong dating nito? Okay? Doon po sa seminary namin, ako lang po ang nagturo ng genealogy sa chapel. Okay? Sabi ng ibang mga estudyante ko, wow, pastor, hindi namin akalain na meron palang pwedeng gawing sermon out of genealogies. Yeah, pwede naman. It's our devotion. Ano ang dating sa atin? Okay? So, wala pong kawala. Walang mawawala sa atin every time na we commune with God. Okay? Kasi ito pong Bible na pagbabasa natin, itong communion with our God, okay? It will always give us strength to do what is to be done. Okay? It will always give us or feed us with His Word, with His wisdom. It will give us peace. Nako, nung araw na malaki problema ko. At tama-tama, nandun ako sa Psalms. Wow, sabi ko sa inyo, ang laki po ng consolation na natatanggap ko from the Word of God. Peace in my heart in spite of the very enormous problem na I'm facing during that time. Okay? Dahil nga po sa nandun po yung comfort na binibigay ng Diyos. Sabi ko sa inyo, wala pong mawawala sa atin. Isang malaking bagay ang masusumpungan natin every time we commune with God. Not only through prayers, especially to what He says. Kaya nga si Mary sat at the Lord's feet listening to what He said. Kasi pag prayer, tayo ang nagpipray. Tayo nagsasalita. In listening to Jesus, how can we listen to Him? Through His Word. Okay? Wag lang po sa preaching. Yeah, I appreciate and I commend ang bawat sa atin na nakikinig ng preaching every Sunday. Pero every Sunday lang yun. You need to feed yourself with God's Word. Listen to what He says through God's Word
every day para meron po tayong kainin. Okay? Sinasabi ng iba, no, kailangan ng church ngayon ng unity. We still need to sit first before we could attain unity. We need to sit at the Lord's feet and listen to what He says before we could attain unity, before we could have revival, before we serve and minister. Yun. We must sit at the Lord's feet and listen to Him. Okay? Wag po tayong pupunta lang sa ministry, sa mga na-assign sa atin, tapos grumbling. Ang hirap-hirap pumunta doon. Iikot pa kami. Okay? Why don't you sit first before the Lord and pray and listen to His Word? Sabi ko sa inyo, mai-inspire kayo lagi every time na nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. There is no greater hospitality than listening to the guest. Same is true. There is no greater hospitality or welcoming to Jesus into our lives than listening to His Word, just like what Mary did. Martha ministered, but Mary listened. Okay? So, again, hindi po natin dapat i-dichotomize na paghiwalayin ang ministry at ang paglilingkod sa pakikinig. Hindi baling wala na akong ministry. Basta ako makikinig kay Lord every day. Di ba? Pwede natin kasing gawing dahilan yun. Kasi yun pala ang the best. Pero meron ding better, di ba? And that is serving Him. So, the first thing is we must welcome Jesus into our hearts, then serve Him. Yet, the best thing is to listen to Him daily. That is the best thing that we could do in doing Jesus ministry. Kaya hindi po natin paghihiwalayin yung dalawa. Yet, kung titingnan po natin, dito po nagtapos yung kwento. Napansin ko lang po, parang open-ended. May suspended ba na ano bang tawag doon? Ending. Hindi pinakita. We do not know what happened next. Yun lang sinabi ni Jesus, di ba? Pero ano kaya nangyari? Si Martha kaya at si Mary nag-reconcile? Si Martha kaya ay natauhan? Ay, ganun ba Lord? Sige, makikinig na lang din po muna ako sa'yo. Okay? Na-enjoy kaya nila pare-pareho yung ginayak ni Martha na pagkain? At I do believe nasa atin na yung decision. Okay? Bagamat open-ended yung kwento, pero it's up to us kung ano ang gagawin natin sa ating mga buhay ngayon. Okay? Una sa lahat, syempre, let us open our hearts to Jesus. Let us open our homes to Jesus. Serve Him and listen to His Word on a daily basis. Let go of our distractions. Okay? Let us learn to know what is the most essential in our lives, and that is listening to Him. We must first listen before we serve. Pero mas maganda, makapaglingkod din tayo. Okay? So it is not as a choice between good and evil. There is no evil here. Everything is good. There is good, better, and best. Sa totoo lang, sa Greek, yung pong binanggit doon, but only one thing is good. Good yun eh. Kasi sa mga sa Greek, wala po silang tinatawag na superlative na mga Everything is good. Isa lang yun. That's good. That's it. The good thing is the best thing. Sa English, meron tayong good, better, best. Di ba? Pero sa kanila, wala. Nung sinabi ng Diyos na He created the ganito, ganyan, di ba? And it was good. And it was good. Actually, sa atin ngayon, it could be translated that it was the best. It was the best. It was, kasi wala silang superlative. Yet, that good thing is the best na sa atin. Okay? So, yes, serving Jesus is better, but to be served by Jesus
is the best. Okay? Pinaglingkuran tayo ng ating Panginoon. Siya ang unang nagpakita ng tunay na paglilingkod. Binigay niya ang kanyang buhay. So dapat paglingkuran din natin siya, pero higit sa lahat, pakinggan po natin ang kanyang mga salita. I hope and I pray na every day, starting today, yan, pwede naman po tayo magsimula. Kung hindi po natin nagagawa dati ito, I hope and I pray na gagawin na po natin. Let us encounter Jesus every day. Let us have this encounter with Jesus every day. Kahit 1 chapter a day lang. Nung araw, tinuturo ko 4 chapters a day sa loob ng 1 taon, tapos mo Biblia. Mag 4 chapters a day ka. Sa loob ng 1 taon, tapos mo Biblia. Computed na nila yan. Pagka natapos mo na yung buong Biblia, katulad namin, ako, tapos ko na po yung pa ilang beses na. Ngayon, ang ginagawa ko, hindi na nga by chapters, kundi by pericope lang. Isang kwento. Halimbawa, Elijah flees from Sinai sa 1 Kings chapter 19. Isang pericope lang, hanggang danlito mo muna. Tapos, I would devote my time. Lord, ano message mo sa akin? Ganun na. So, hindi ko na po i-encourage na madaliin yung matapos ang Biblia na hindi nyo naman naintindihan o hindi kayo nagkaroon ng devotion o hindi kayo nagkaroon ng reflection. Mag-reflect po tayo every time na tayo magbabasa ng Biblia. Hindi yung mairaos lang nating matapos ang Biblia. Okay? Kasi merong ganun, And that would require us more time pagka pinilit natin ng 4 chapters. And sometimes, ang 4 chapters, hindi ho pare-pareho ang theme. Iba-iba po ang topics. Kaya nga po, maiiba ang mga attention mo. Anong pwede mong pagkuhanan ng reflection mo. Kaya I would suggest, take your time in listening to His Word intently. Talagang sasadyain, nanamnamin, parang pag kumain ka ba, di ba pag kumakain tayo sa buffet, gusto natin kainin lahat, di ba? Pero hindi na natin na-enjoy. Pero kung halimbawa ang kakainin mo lang sashimi, i-enjoy mo lang yan. Namnamin mo ng gusto, ang sarap nito. Okay? Kahit hindi mo na nakain lahat, pero na-enjoy mo. The same is true, I do believe. When we encounter the Word of God on a daily basis, listening to Him, let us intently listen to His Word. Pakinggan natin siyang mabuti. At kung ano ang mensahe niya, namnamin natin sa ating buhay. Huwag po tayong maglilingkod na hindi naman po tayo nakikinig ng kanyang salita. Walang kabuluhan po yun. Ang mahalaga, the best thing is to listen to His Word. Kaya nga po, di ba, dati, may mga kabataan tayo, na mga naglilingkod. Okay? Pero nire-require ko na makinig. At yung hindi makakapakinig dahil wala sila sa ating service, sinasabi ko kay Jello noon, sabihin mo sa kanila, makinig sila online. Kahit yung replay. At paano naman natin masisiguro kung sila nakinig online? Baka sabihin nila, Kuya Jello, nakinig ako. Okay? Paano matetest ni Jello? Siyempre, ano napakinggan mo? Ano reflection mo? So now, I'm trying to encourage everyone. Magkaroon tayo ng reflection sa preaching na napakinggan nyo kay pastor. Then make a devotional journal every day sa inyong pagbabasa ng Biblia. That is how we could check if we have really listened to Him intently. Hindi nakinig lang, umattend ng church, nakinig, pumasok dito, lumabas din dito. We must devote time in choosing what is the best. At sabi nga ni Jesus, that will not be taken away from us. Simula po, nung nagkaroon ako ng commitment na magbasa ng kanyang salita on a daily basis at mag-devote ng time reflecting on what He said, ay nako, it will never be taken away from me. Every day, naging habit ko na po ang magbasa ng Biblia.
This same is true. I pray ang bawat isa sa atin dito magkaroon din ng ganong habit of listening to His Word. All for His glory. So, ang challenge na iiwan ko po sa bawat isa sa atin ngayon is that, yes, it is good to welcome our Lord Jesus Christ into our heart's home. Yeah, that is good. Yet, it is better to serve Him and engage in His ministry. However, the best thing to do is to sit and listen to His teachings, which will serve as our guide in serving Him. Tayo po'y manalangin. Oh Lord, salamat po sa paalala mo sa amin na hindi lang po namin ikaw tanggapin sa aming mga puso, kundi lagi kaming maging aware ng presence mo sa aming mga buhay. At hindi lang po kami maging aware sa presence mo, kundi paglingkuran ka rin namin. Ngunit higit sa lahat, ang ninanais mo po sa amin ay mapakinggan ka at ang iyong salita every day of our lives. Lord, dalangin ko po na ipaalala mo ang mensaheng ito sa bawat sa amin. Na ang iyong mga salita ay amin pong basahin every day upang makita po namin at maunawaan kung ano ang nais mong gawin namin sa aming mga buhay. Kung paano ka namin paglilingkuran. Kaya Panginoon, salamat po sa kwento ni Martha at saka ni Mary. Kasi natuwid po ang amin pong mga panuntunan. Na hindi dapat kami makontento na tanggapin ka sa aming buhay, kundi higit pa dito paglingkuran ka. Ngunit higit sa lahat, makinig sa iyong mga salita. Dahil ang salita mo, O Diyos, ang magsisilbing gabay sa amin kung paano ka namin paglilingkuran. Salamat po, Panginoon. Salamat po.